Hihingi po sana ako ng tulong na mahanap natin si Kuya Melvin. Hinahanap na ho namin, 2 weeks na. Hindi namin makita. Pasensya na po kayo. Hindi po namin nabantayan, nakawala po siya. Tumawag sa akin si Melvin. Papa, sinama, wala, hindi umuwi. Uwi ko nga doon, wala nga siya. Nagtanong-tanong na ako, naglibot-libot na ako. Naramdaman niya siguro na nakita ko siya doon sa bahay ng lalaki. Umalis na ako. Magpala noon, umalis na kami doon. Magandang umaga po sa inyo guys. At ngayon po ay papunta ho tayo sa papa po ni Kuya Melvin sa Marikina po. At may pag-uusapan lang po kami, no? Ayun, nandun ang aking panganay. At siyempre ang aking kumparing pogi. Malapit na po ako sa street po nila. Merry Christmas, tatay. Asan po sila? Si Ann, may pasok si Ann. Okay. Hindi ko po alam paano ko sisimulan, tatay. Kinakabahan na ako. Hihingi po sana ako ng tulong na mahanap natin si Kuya Melvin. Sige po, para sa anak ko, kahit anong tulong, kung ano man makakuha, gagawin ko. Hinahanap na ho namin, 2 weeks na. Hindi namin makita. Yun nga po ang inaano ko, hindi ko na nga alam kung paano ko siya hanapin kasi talagang nangyayari rin po sa amin nakaraan. Nung di ba nga po, nung nakita namin tapos umalis na naman. Tapos inaano ko dito na sabi ko sa mga anak ko na kung baka magpunta rito nga sa Melvin nakabike, sabi ni Kuya Ram. Sabi ko, papasukin niyo, huwag niyong paalisin. Naghihintay ako, wala talaga eh. Tapos tinawagan ko, pinatext ko rin kay Andon sa Nueva Ecija kung nagpupunta. Ewan ko lang kung, nung unang tinext wala daw. Ewan ko lang ngayon, papatext ko ulit. Pasensya na po kayo. Hindi po namin nabantayan, nakawala po siya. Tay, pasensya na po. Naiintindihan ko po yun. Kasi nangyayari po talaga. Kasi nangyayari din sa amin. Hindi ko rin alam kung hanapin namin, aalis, hanapin, aalis. Hindi po kayo nagagalit sa akin. Hindi po kasi kuwan po eh. Parang nasa panari po ng anak ko na gano'n ang ginagawa eh. Maalis. Yun nga lang. Hindi ko nga alam kung saan siya nagpupunta. Panalangin ko nga na nga lang sana yung walang mangyari, basta naglalakad lang siya o kung saan man siya mapunta, sana walang may mangyari. Kakamustahin ko nga sana, offline ka daw nung pinasinabi ko kay Ann. Sana wag ko kayo magalit sa akin. Hindi. Kung nito kung saan ko siya umpisang hanapin kasi Bulacan eh. Basta nung umaga po siya umalis. Halos ano po, nung galing nga po kami doon, medyo nagiba na po yung ano niya ulit. Ay, nang galing kaya yung kasama niyo siya? Kasi alam niya bang mapupunta siya sa nanay niya? Hindi po. Hindi pa. Sinurprise ko lang po siya. Ano pong reaction niya nung nagkita sila ng nanay niya? Ano po, piniring ko po kasi siya. Tapos nakita na lang po yung mama niya nandun po sa bahay. Nakilala niya? Napag-usapan nga po namin dahil gusto na po sanang maiwan doon. Kaso nakiusap po si nanay kasi wala pa nga pong matiran. Sinama ko po muna, maghahanap pa ho kasi kami. Tapos nga po yung tumawag po ako sa inyo kinabukasan na nawawala na po siya. Yun. Di na po namin siya nakita. Halos 2 weeks na po. Di ba si Bunso close kayo ni kuya mo? Dito, kuya, ate. Dito ka, ate. Dito, may kwento ko rin kasi
Yung napanood ng ate ko yung mga video, yung mga vlog mo yun. Parang sa vlog, napansin ng ate ko na parang ako ang may mga kasalanan daw. Bakit nasira yung pamilya ko. Kasi nung in-interview niya yung dati kong kasama, maganda siya magsalita eh. Kung paano niya, wala daw akong, hindi ko daw pinapakain yung mga bata. Tapos nagsusugal daw ako. Ewan ko, kung paano sabi ko ate, noon siguro nung pinalawanan ko sa ate ko, hindi naman ako ganun na kasama na magsusugal, hindi magpapakain sa bata. Parang nagalit kasi ang ate ko sa akin, yung nagbibigay sumusuporta sa akin. Nagalit. Hanggang ngayon hindi ako kinakausap. Yung honest na sagot, nagkulang po kayo dati? Siguro nagkulang pero hindi ganun kasama na hindi ko pakakainin ng mga bata dahil maglalaro ako, magsusugal. Pero tayo, Leslie, nagsugal po talaga kayo? Naglalaro ako pero hindi yung sugal na talagang pababayaan ko yung pamilya ko. Hindi yung... Kasi parang naano ng kapatid ko na, yun nga, kaya kami nagkuhan dahil di nga doon naglalaro ako tapos hindi ko pinapakain. Hindi ko lang masabi sa kapatid ko na yung asawa ko sumama siguro sa ibang lalaki na may nakakaangat na gusto niyang makakuhan. Pero hindi, kasi nung nag-away kami, wala naman eh. Hindi na ako naglalaro, hindi na ako nagsusugal nun. Nandito ako sa Maynila, nagtatrabaho eh. Noon, nandun ako, namamasada ako ng motor. Yun, doon nangyayari yun na naglalaro ko minsan. Hindi nga ako umuwi dahil sa naglalaro. Pero, ang tagal na lang eh. Pero, sa tingin niyo po, bakit parang nawala po yung pagmamahal o respeto po ni nanay sa inyo? Hindi ko alam. Nararamdaman ko na yan eh, nung nandito ako sa Manila, pag umuwi ako. Wala siya sa bahay. Hindi ko lang pinapansin dahil wala nga sa isip ko na ganda mangyari na sasama siya sa ibang lalaki. Wala. Pero nararamdaman ko na yun. Itong late na lang, nung pinagamot nga namin si Melvin, dinala namin dito. Pinakuha namin sa National Center. Magkasama pa kami yun. Nung pag-uwi niya, tumawag sa akin si Melvin. Papa, sinama, wala, hindi umuwi. Yun, tumawag sa akin si Melvin. Kaya umuwi ako. Pag uwi ko nga doon, wala nga siya. Siguro, nagtanong-tanong na ako, naglibot-libot na ako. Naramdaman niya siguro na nakita ko siya doon sa bahay ng lalaki. Pero hindi na ako nagkuhan. Umalis na ako. Magmula noon, umalis na kami doon. Uling tawag pa nga namin. Sabi ko, babalik ka ba? Ayaw niya na. O di, sabi ko, sige, alisin ko na itong mga bata rito dahil walang kasama. Yun na yung time na umalis na ako ng San Jose. Tatay, may pagkakataon ba, posible pa ba na magkabalikan po kayo ni nanay para kay Kuya Melvin? Para sa mga anak niyo? Sa nangyari sa akin, kasi nung ginawa niya yun, halos wala akong makuha na malaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Kumbaga, nag-iisip ako, bakit niya nga nagawa yun, hindi ko rin alam. Ang isip ko nga noon, siguro nakakita siya na gustong medyo makakaangat sa kanya. Siguro, yung pinunta niya ngayon, nakakaangat siguro siya. Pasalamat ako, sige, nandun siya. Yun ang inaano ko na siguro gusto niyang mas angat sa buhay. Kasi hindi ko nga maibigay sa kanya yun eh. Pero tatay, nandun pa ho yung meron pang natitirang pagmamahal para po kay nanay. Diyan, nakatago. Hindi nga. Mahal ko nga yung asawa dati kong kinakasama. Pero yung ginawa niya nga, parang nawala na eh. Kasi parang hindi ko na rin matanggap bakit niya nagawa. Samantalang ako, hindi ko siya, yung pinagpalit sa iba, hindi ako naganap ng gano'n. Hanggang ngayon, kahit sa itong mga anak ko na lang inaanak ko. Ewan ko, tatanungin ko mga anak ko. Pero palagay ko yung isa si Michelle, nahulog na yung loob ng anak ko dun sa isa eh. Yung isa kong anak, si Michelle. Ewan ko paano na bola ng nanay niya na lumapit sa kanya. Tatay naman. Hindi ko na rin, kasi nga, nung si Michelle pang, yun pang nagsusumbong sa akin eh. Wala na naman dito yung mama. Nakita ko
nagpunta doon sa may umalis. Siya pang nakahuli sa nanay niya na may inaano eh. Samantalang siyang nagsumbong sa akin. Yung sumbong niya noon, hindi ko lang pinansin maigi. Kasi nga, tiwala rin ako sa kanya dati kung kinakasama na hindi niya gagawin sa akin. Ginawa niya na pala. Siguro tatay, pagka natutunan natin magpatawad, baka pwedeng bumalik muli yung nasimulan nyo dati. Kasi noon, inaaya ko na talaga siya. Sabi ko, umuwi na tayo ng Maynila. Alam ko na yun, nararamdaman ko na yun. Ayaw niya talaga eh. Ano daw gagawin niya dito, ano namin dito. Nung gusto ko na nga siyang ialisin doon sa Neresia, yung napag-iisip-isip ko noon, bakit ayaw niya, bakit? Mas maganda nga rito kung makakuna ako sa Maynila. Ngayon ko lang naiisip bakit nga, kasi noon, nahuli ko na siya noon nung pag-uwi ko. Saan ka ba nagpunta? Saan ka ba nagpupunta? Doon daw sa kaibigan niyang babae. Dati may kaibigan siyang babae na, doon yung 3 araw nandun sa, 3 gabi nandun sa kakaibigan niyang babae. Anong ginagawa mo doon? Sabi ko, wala daw masakyan pa uwi. Yun talaga ako naisip na bumabalik na sa isip ko yun pag naalala ko. Masakit eh kasi wala naman akong ginawang malaking kasalanan eh. Bakit nangyari yun eh? Kung paano na nagawa yun. Kaya parang, ewan ko sa mga bata, hindi ko naman sila pinipigilan, nakokontak nila eh. Tinatawagan ng nanay nila itong mga to eh. Hindi ko naman pinagbabawalan eh. Kasi sinanay nila yun eh. Okay lang. Pero kung pagkakabalikan yung sasabi mo, malabo po yun. Pero ko yung mga bata, kung tatanggapin, kung sakaling magkabali lang, tatanungin ko itong mga to kung tatanggapin nila yun. Pero naniniwala po kayo tatay sa second chance? Naniniwala ako sa second chance. Pero sa akin, yung sabi ng second chance sa kanya, parang sa akin, parang hirap tanggapin ng second chance para sa kanya eh. Kasi, yun na nga, wala akong maisip na pinakamasamang ginawa ko eh. Siguro nagawa ko nga lang yun, naglalaro ako. Pero yung sabihin gugutumin sila na parang hindi ako makapayag na gano'n na gugutumin yung mga bata eh. Wala na daw silang makain maghapon, nag-iiyakan yung mga bata. Yun ang hindi ko matanggap. Na sinabi niya, ayoko lang So hindi po totoo yung sinabi ni nanay? Totoo yun. May pagkakataon po na araw-araw po kayo nagsusugal? Noon siguro, nung nandun ako. Kasi wala akong, namamasada ako ng tricycle eh. Pagka nagkayaan, naglalaro. Pero ang tagal na nun eh. Kung yun ang dinadahilan niya, napakatagal na dahilan na para alisan kami. Wala kaming pinagtalunan na yung talagang kasalanan kong malaki. Wala na eh. Kasi iniisip ko tatay, si Kuya Melvin, tinuring ko na ho siyang kapatid. Masaya po ako sa puso ko pagka naiayos ko siya, nakasama po kayo. Kasi mahirap po yung panahon na darating yung panahon okay siya, pero pagka naalala yung nakaraan, parang bumabalik, gaya po nung nangyari. Kaya sobra po akong nasasaktan pagka ganun. Kaya gusto ko sana na hilumin yung anuman nung nararamdaman niya, nakasama niya po yung pamilya niya, para po wala na siyang balikan pa. Gagaling nakasama po kayo. Para sa akin, mas best po yun. Kasi hiling niya rin po na hindi ko siya talaga hirihab. Sa pagbantay po ni Kuya, sa mga nakakausap niya, okay naman po eh. Kagaya lang po ng mga may time na pagka naalala niya po yung mga nakaraan, parang alam niyo na po yung sumpong. Kung pwede daw, makausap ko po kayo para makasama niya daw po yung mga anak niya. Kung okay daw po sa inyo. Pero alam ko tatay, medyo ano pa po. May number po ba kayo na? Ano po, kay Kuya Mitchell. Hindi bigay sa akin kasi alam niya guys, nagtatampo ako sa kanya. Kasi ngayon napanood namin yung video. Pero tay, anong masasabi niyo? Napanood niyo pala yung video ni Mitchell? Grabe pala yung ano niya, no? Binubuhay niya sarili niya. Binubuhay niya sarili, alam niya yun. Alam niya rin kung bakit hindi ko siya napagkuhan. Hindi niya ba nakwento kung bakit hindi ko siya naikuhan sa pag-aaral? Kung paano, saan ko nagamit yung perang pang-aral niya sana?
Hindi niya nabanggit. Wala. Hindi ko na lang po babanggit. Basta tungkol din sa asawa ko kung bakit ko na hindi naibigay yung pamparal niya. Dapat sa CLSU siya, sabi ko. So may naipon na po kayo? May pambigay ako sa kanya kaso nagamit ko sa asawa ko. Inuuna ko yung asawa ko para kay sa anak ko. Tanong niyo na lang po sa asawa ko. Ano yung tatay? Huwag niyo nang i-ano yan. Nasaktan lang po ako kay Kuya Mitchell. At saka super proud po ako sa kanya, tatay. Yung parang ginagapang niya po yung sarili niya. Pwede ko po makausap sila. Mga ate, nakausap ko si mama niyo. Okay lang daw ba sa inyo na makasama kayo ulit? Makabawi sa inyo? Si ate muna. Anong masasabi mo? Kasi gusto niya makabawi sa inyo. Pero ikaw, ate, gusto mo siya makasama? Opo. Si ate din gusto makasama si mama? Siyempre, alam ko, love na love niyo rin si mama, di ba? Anong gusto mo sabihin kay mama mo? Ate? Sana po mabuo na kami ulit. Si ate? Parang din po. Kasi naniniwala ako, tatay, pagka yung mga nanay, tatay ay may gulo, may away. Unang-una po talaga nasasaktan dyan, yung mga anak. No, ate? No, ate? Si Kuya Melvin pala, batiin nyo, si kuya nyo. Sana po makita ka na po namin ulit. Oh, kaso, nalaman nyo na ba yung balita? Hindi ko siya makita, 2 weeks na. Pasensya na, no? Sorry. Tinitignan ko lang gaano mo kamahal si kuya. Pero, gino-joke ko lang si papa mo. Yung araw din na yon nakita ko si kuya nyo. Sorry ko na ano ko lang si tatay. Binibiro ko lang po kayo. Yung araw din po na yon nakita ko po siya. At hindi po ako hihinto habang hindi po siya nakikita. At wag ko kayo mag-alala. Mahal na mahal ko po yung anak nyo. No? Kaya ano po, yung pinangako ko po na kasama po ako sa paggaling niya. Doon pa rin po ako, no? Tinitignan ko lang po yung ano nyo, damdamin nyo. Pero nakita ko pa rin po yung ano nyo talaga. Bilang tatay, sobrang pag-alala. At kitang-kita ko naman, gano'n nag-alala din si ate. At alam ko, gumaan yung loob niya, tay. Love you, Kuya.